ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga gala, mayong adlaw ka natong tanan o welcome din sa palaguban sa itong tuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Before that, mga gala, Merry Christmas sa atong tanan! Woo! Charing. No, mag-amaw. Anyways, mga gala, since Christmas Day karon mga gala, no? Tawagan eh. Kumusta inyo ang kaon kagabi eh? Saan yung handa gabi eh? Ito kami, medyo nagkuhan ko na carbo load ko kagabi mga igala mo. Iso na po tagdagan is training na po mga igala. No? Kung ba kayo, ininda ko na. Kailangan lagi ko magkuhan gano'n pa condition yun for January. Para sa ato ang ato New Year's resolution. Nga kinahanglan ko na mag-exercise na ta. Well, nagsugda naman ako mga igala, no? Pero muna, once a week lang. Once a week lang. Di ba? Where bito, ay karong Pasko mga igala, no? Ato sa i-feel ang holiday moment mga igala, no? Karong holiday season mga igala. So, kanan sa ta, chill lang sa ta karon mga igala, no? Kumusta kayo ito, no? Nakinabutag lang taka, nakinadakpan. Pamangkoy kan mga igala, wala pa yung mga update no pero ngayon na bito si di ba ano to si Colonel Muwarib mga igala nga ilahang suyuro ng mga ang mga interior ng mga barangay mga igala na aron tanawo no kung naway nagapabuto o wala dinhi sa tuwa sa Davao City kin mga igala na no kinahanglan gid mga igala no kinahanglan gid mga igala ng mga natuang kuno no kay lisod na no dekada actually may igala no kanang firecracker ban mga igala yung sila 2002 daw na nagsugod mali 2001 na nagsugod no vivid pa kaya sa kung una mga igala no na katong 2001 mga igala medyo na medyo na dismaya mga bata pa mi ato no I think was grade 5 or grade 6 no. Okay, every kuan man may gala 90s, late 90s may gala no nga mga tigula mga kuan na may medyo may hunahuna na may gala. Amo ang pinaskuhan gikan sa mga ninong ug ninang mga igala no. Even sa mga uncle sa mga uncle namo mga igala no. Papadulong ang paano na mapadulong na sa pagpalit og pabuto. Like amot
I don't know what the joy mga higala, but that was the time mga higala no, nga medyo brutal kaya muna-una ba nga tripan mga baki, pa dahil mga silingan nga madisturbo, butangan ng pabuto mga higala, and then mo na sa kang mga disgrasya. Most of the time siguro swerte lang siguro ko yung pagkatao mga higala kay bisan pa man nga tanga kayo may magsindi mga higala no nga dili mo tanggalag papel ang kanang pabilo or usay dito mi sa tumoy na nga dula sa pabuto mga higala no kay bisag kakuan gagamit to ko na may katol para mong gunitan wag mi nangabutan no siguro Lord thank you thank you Lord wag wala complete na ako diri sa ato ba kompleto akong tudlo no mo na may higala no nga kan mo ako ninumduman gid sa una gid no kan pa no 2001 na siya mga higala no walay ordinance pa na 2002 ng ordinance alagi basic sige ko mo na kan kay mi sad kay mi ako mama purting lipaya no purting lipaya mga higala nga iyon ana ako ang kuan iyon ana itabo sa Davao mga higala tungod walay mga buang diya kampante siya nga wala kuan ko sa simbahan sa una bata pa ko naga-altar boy ko so kumuli ko kanang gabing dako di na siya mabalaka nga manghagi sub kanang 5-star or super lolo diya sa kuan kanang mga hubog no di siya mabalaka ana ng mga higala no tapos wala na yung mga mandisturbo sa silingan kay pabuthan mo sa mga bata. Di ba? So ng panahon, no? So, antod sa na practice ang gid may higala. No, ang wala ng firecracker band, kana ginalagay firecracker band ni mga higala. So, good thing, no? Kanang daghang nakatipid, no? Nakatipid ang gobyerno sa SPM kay through SPMC. Wala na kay dili although code white sila pero wala na kay dili kay nga naka-toxic ba ang emergency room during the time tungod sa pabuto siguro toxic tungod sa kuan lang tungod sa tungod sa kaning bangga no disgrasya more di siya disgrasya bangga gina dapat mo di na disgrasya kaya ang disgrasya di na tinuyuan no kung ikaw magpakusog dagan nagdagan kag hubog kang mga higala tinuyuan na no tinuyuan na di na ginadisgrasya may ganang disgrasya di ginatuyoon mga higala mag-ingat ka musun kas balaod trapiko mao gina siya mga higala no but anyways mga higala karong panahon na no since sharing is caring mga higala atong balikan mga higala no ang kuano ang usa sa mga ato ang gina-feature adi siya gina-feature atong ginapadungog diri sa inyo mga higala no with regards sa kining kuano cybersecurity mga higala no with GCash mga higala no GCash it's because GCash mo na kasagaran kung ano ginagamit sa kadaghanan mo na why GCash no sila pinakadaghan kita tanan na GCash mga higala no and kabalo to mga higala nga sa kuan mga higala with kuan may gala no atong transaction karon di ba even sa ikatong ginaingon sa kuan karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Aguinaldo asa man tagipagi di ba sa GCash naay maya mga higala but I think 94 million mga higala no ang nagakuan no ang nagagamit og GCash sa to mga higala so anyways mga higala ato ipadungog balik sa inyo mga higala no ang nahimong gamayng forum no ni sa GCash may gala pinagi silahang kuno CXM Governance Training Head mga higala nga si Sir Jack Jones Pacheco. Paminaw na to. I want to start with a reflection for everyone with a number 94 million. Any guess kung ano yun? Yes. Ganon kadami, ganon kalaki ang nakasalalay, the number of people na nakasalalay kay GCash. And we take trust and security with utmost importance. And in fact, quoting a friend of mine, one of the attorneys in privacy and security, she said na in 2025, trust and security or customer trust and security specifically is the number one commodity of GCash. Agree kayo?
I think we can all agree, no? Kasi we can have all of the products that GCash offers. We can take advantage of all of the amenities and improvements, life-changing products that GCash offers. But if we don't know how to protect ourselves, the comeback or the negative impact to each and every one of you is also going to be more than what you can gain from the products of GCash. So here, I will walk you through on what has GCash done in the past years and specifically in combating scam. Kasi naku, December na naman. And historically, every December talaga, maraming reported issues on scam. And that's because itong mga scammers din natin, they know kasi na maraming pera yung mga tao on December. And then tumatalino din sila sa nila, no, sa mga modus. So this is cybersecurity and fraud management. I will tackle more on scam, but we will also talk about tips on how to protect ourselves from scam. So let's move to the next slide. So what is cybersecurity and why cyber in specific? Before digitalization, no, before the digital age, manual tayo lahat. Pen and paper. We're not really dealing with wallets or online wallets. We mostly do it manual. But with digitalization, there's so many new wallets out there. It's not just GCash. And this will also entail na transactions will flow from different platforms. Hence, cyber. We're now dealing with cyber attacks, account takeovers, scam, but still the payment is done through the applications. So, mga ito mga gala, unang parte pa lang to sa ato ang cybersecurity mga gala, 101 mga gala, mga ito, nga sige pang tudlo dito mga gala, mga tips mga gala, alang ni ini, So, anyways mga gala, sa itong pagbalik, more pa para ani mga igala, ang ato ipadungo sa inyo coming from Sir JJ Pacheco mga igala, So anyways mga igala, balik kita man lang sa importanteng pahinumdum ni ato si Bianan. Yes mga igala, balik kita diri sa itong panaguban sa itong tuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga igala on a Christmas Day. Kaya ibigay nyo na. Wala ko kayo. Kumanang bonus, hurot na ang ubos na aking Christmas bonus. Kumusta man yung Christmas bonus, Sa kanya, kasi napadol nga sa yung Christmas bonus, Sa kanan sa umaw ka na nabasa mga igala kay. Bayad sa utang. Panguban ko, bayad sa utang may gala kay. Mo man may gala kay ang Christmas bonus ma-advance man na. Pinaagi sa loan. Mo na may gas si bukto ay ma-advance makpan mo na, kay igor man ni may bayad na nang sa katong giutang tibok ko sa emergency man ni mo gigamit. Okay ra na. Okay ra kay na eh. Anyways, may gala, dito maglangan may gala ito paminawan mga balik may gala, si Sir Jack Jones Pacheco mga gala, sige ito siya mga gala, ang governance training head, sa GCash may gala, alang sa iyang cybersecurity 101 mga gala. Paminawan na ito balik. Ano ba yung principles natin when we think of cybersecurity? Think of three things, and it's actually a acronym, CIA. So hindi to intelligence ng United States. This is confidentiality, integrity, and availability. When you think of confidentiality, it is you are the sole person who has access to your account, and we'll talk more about how to make sure that happens. Integrity means that your data is also protected in GCash. And last is availability. The amenities, the products, all of the things that you can take advantage of GCash is only available to you as a user and as a legitimate user. Okay, let's move to the next. Let's talk about the current trends. Ano ba yung mga nag-iibang the different cyber threats that we're getting on a daily basis, Has anyone heard of phishing? And I'm not talking about namasol. Phishing.
No? So phishing, this is trick emails. Before, it used to be just Trojan horse, kung sino man yung nasa ano. Now, those people that were born in the 90s, this is a form of panlilin lang, panlimbong ba. Phishing, they will send you an email and they will tell you na click on this link so that you can get whatever it is that they are offering. Ransomware naman, this is a lot less popular than phishing, but it still happens. So what it does is, familiar naman siguro tayo sa ransom, no? Sasabihin nila, someone will tell you, send you a message, or probably call you, hi, I am from this and that. So for example, in this case, GCash. So right now po, na naka-compromise po yung data ninyo, para po matulungan namin kayo, please bayaran nyo po tong amount na to. So they are putting in a ransom for you to pay para matulungan kayo kunyari. And the last one is malware. Malware talks about any harmful na software that you manage to click or that was offered to you para i-click. And that will potentially exploit all of the security system. And in turn, ma-exploit din nila kayo, makukunan nila kayo ng pera. So that's malware. Phishing in general, phishing has different platforms. So pwede siyang maging vishing. So ito yung video. Phishing in a form of video or phone call. Spear phishing naman is, alam mo, pag namasol ka, no? Kung nakay ka ng pana ba, pag spear siya, it means na meron kang tina-target na tao, specifically. Pero nga naman, kung ang mga fraudsters na to, diba, tumatalino sila, they know na kasi who to target in specific para makakos ng the greatest impact and the most profit na makukuha nila. They know who to target. These people would normally be yung may access sa kumpanya, yung people in authority. They will specifically target those people. And then the last one is phishing. Ito naman yung pinaka-common form, which is through texting. Sending a text, please click on this link. And how it works, no, when you click on the link, para for the appreciation of everyone, what this does kasi is when you click on the link, it brings you on another page na naka-prepare for data extraction. So the mere fact of clicking the link, pwede na nilang kunin lahat ng information mo. No need for you to provide anything else. Hence, uulitin ko to for everyone, no? GCash will never send you a personal message. You will never have a message from us through text, through email, or tatawag kami, hi, I am from GCash. It will never be the case kasi this is our way of protecting you. And the flip side of the coin, this is also an opportunity for me to tell and for you to spread out the good word. No? Do not click on the link. Never accommodate anyone who tells you na they're from GCash. Do this and do that. Kasi our form of communication are officially done in app. Or if it's done as an official statement coming from GCash. But never through a message, never through a call, and never through an email. I hope that is very, very clear. Kasi phishing alone, smishing, takes up to 60% of scam reports in 2024. So, marami kasing with the lack of knowledge, mabilis tayong makaklik. No? Sometimes, pag umugamit sa atong phone, paspas kita mo pindot, ako napindutan ang link. Wala na, nakuha na ang detalye. So, mag-ingat po tayo. Let's move to the next. This is a quick one. So, fraud kasi, what you're seeing there, summarize ko lang what you're seeing there, that's a diamond, no? Now, this tells you why. Motivation to. Bakit nga ba nang fraud ang mga tao? Bago ako mag-go through sa kadausana, I'll tell you na in 2023, triangle lang yan. So, kung naging diamond siya, what does that tell you? Daghan na sa naging diamond na upat na karon ka motivation. Previously, we said na people, they commit fraud because they are pressured. Wala ko'y kwarta, manlimlang na lang ko, manlimbong na lang ko. Opportunity. Sige nga, kung naay makabili og cellphone sa banyo, taas ang kamay na dili na ninyo kuhaon,
O iuli na nato. Diba? Mindset lang yun ha. It's a hypothetical question. You don't have to really say na gagawin ko yan. So it's an opportunity. Nabigyan sila ng oportunidad eh. Rationalization ay ano lang, pobre manggugo. I'm sure na ang kaning akong gikawatan mayaman to. So patas-patas lang. Ang bagong nadagdag, capability. Ito yung mas nakakatakot. Bakit? Kasi now, people commit fraud because they are actually capable. They are educated, they are empowered kasi they also know how to use the phones, how to use the software. And in fact, nagiging business na nato eh. May mga companies na that's dedicated to fraudulizing or fraudulent activities, fraud businesses. So people now commit fraud based on our intelligence because they have the platform, which is the digital platform. But no one would ever suspect kasi expert ako eh. Let's move to the next. The difference lang ng fraud and scam kasi these two words can be used interchangeably based on the application. Fraud in general, it means na manlilimbong. No? And it's a broad term that talks about lie, deceit, misrepresentation. Pero kapag scam siya, ang specific na ang distinction na palagi nating tatandaan is this is a type of fraud na targeted to deceive victims and they want to get something out from that. Normally, it's money. Yun ang difference ng dalawa. Kasi kapag nagsinungaling ka, tatawagin ka, fraud ka, sinungaling ka eh, pero wala ka namang ginawang scheme para kukuha ng pera. Pero kung nagsinungaling ka, kasi ang intention mo talaga is gusto mong magnakaw. Kunyari, tatanungin kita na, uy, pare, sabi ng misis mo, sa akin mo na lang daw muna i-send yung GCash mo. And your intention is to get that money. Then you are a scammer. Okay? So not all frauds are scams, but all scams are definitely fraud. Kasi nga siya, it's a specific type of fraud. Okay, let's move to the next. Okay, this is something I want to share with everyone. Probably not everybody knows, no? But you did have people telling you na, alam, may nag-send sa akin na GCash text. Ang pangalan dun sa text message, GCash Help Center, GCash Center. May narinig na ba tayong ganito? Galing kay GCash yung yung SMS, meron na. Pati banks, pati ibang. Good point, sir. So hindi lang si GCash, no? For the context, we're taking GCash, but this is apparent to all. This is ito yung isang aspeto na sinasabi ko, tumatalino sila. Let me introduce what an IMSI capture is. IMSI stands for International Messaging Subscriber Identity. Ano ba si IMSI? So in the past, World War II, ginagamit ang fraud fake towers to capture messages within the area. Approximately, probably mga radius of 2 kilometers. So kapag meron kang tower dyan, nasasagap mo lahat ng messages na nagro-rotate doon. Now, nung time na yon, ginagamit yan to listen in and eavesdrop doon sa mga kalaban para ma-capture nila yung tawag from both ends and they can intercept. Ginagamit sila ngayon ng fraudsters. And it's very important na everybody knows this. Kasi in an area of about 2 kilometers, they can also intercept the messages of banks. Kasama kami doon. So hence, nakakagawa sila ng fraudulent act, making it look like na legit siya. GCash, galing kay BPI. Pero remember, hindi kami nagsisend ng messages directly to you. Kaya I really made it a point in the beginning of my talk na we don't send messages. So kapag may nag-send sa iyo ng message, GCash, alam nyo na ha. Alam nyo na, scam yan. Okay, you take it from me, it's scam. It's not legitimate GCash. So don't believe them. All of your transactions must happen within your application. Alright, sige, clear naman to, no? That's the attack mechanism. This is a sample. Nakapangalan dito sa taas. This is what I'm talking about.
Kaya sometimes it would appear na legit. Pero I am telling you, kasi it's very important to know the basics. We don't send a message. If you receive something like this, ignore. Block. Yun yung sinabi nung talk kahapon. This is a scammer. Let's move to the next. Impersonation, this also happened. Kasi si social media platforms, si Facebook, si Instagram, they can get hacked. And when they get hacked, ayun na, papasok na yung mga, uy sis, pasend naman ako ng 5,000 pesos. Pautang naman ako, bayaran kita. And ayun, so meron parang, yun, may nakaka-relate. Now, kaya it's very important na we always ask ourselves, siya ba to? Kasi ikaw lang yung nakakaalam dun sa tao na kausap mo eh. Normally ba, nanghihirap to sa akin si Tita Mabs, nanglilibre nga to sa akin all the time eh. Ang weird, di ba? So, you always ask these questions. The tip that I can give you here is, you have another way of contacting them. You talk to them, tawagan mo. Di ba? Nangyari din kasi yan sa akin. I-video call mo, mag-request ka. Kasi if they're a scammer, they will say, ay, ang daming reason yan. O ayan na, may nagpakita na love scam ba yan? Ay, nawala pa. Naka-focus mo sa picture, sir. Tanawan na to niya, sir. Sir, tanawan na to niya. Pero sige, i-validate na mo. Abi na ko katong picture kaya sabi ko, love scam. Mga promo naman, basta wala lang links na pinapaklik sa inyo. We do send advertisement ng mga new products namin. And usually, we will tell you na go to our site or go to our app para to know more. And you can validate. Kasi you can, when you go to the in-app, papakita namin always yung mga top promos namin. And yes, we do send out promos kasi it's also for you. Ito na yung part natin na we want to add more value dun sa application kasi we are more than just a send money app. We are a digital wallet. So ito, going back to this, no? So it's really important to ask and establish, ikaw ba to? So tama yung suggestion ni Che, tama ba? Si Che na, ask them, video call na tayo. Kasi sasabihin na duda ka. Pero i-establish mo lang. At ang mangyayari niyan, they will tell you, maraming excuses yan. Sira yung phone, hindi ako available sa work ako. Then tell them, sige, call tayo pag free ka na. Diba? All in the purpose of establishing. Nagdadrive daw siya ngayon. Sige, park ka muna para safe ka. Then call tayo. So, ingat po tayo sa impersonation scam. Okay, let's move to the next. Ayan. This is also another form of impersonation scam. We wanted to put it out there na it's not only in FB. Minsan yung iba pa, they're impersonating popular people, no? At naka-example talaga dito yung CEO namin, si Martha Sazon. The message here is, these people, when they message you, magtaka na kayo. Diba? Kasi, number one, you don't know them personally. And we also said, we don't message you in person or personally. We don't go to your direct numbers. We don't send you text messages, not even an email, to ask you for anything or to ask you to do something for us. All legitimate na activities should happen within the application. Yeah, let's move to the next. Tascam. Sino bang nakatry nito? Correct. So Viber is really one of them. WhatsApp is also was called out for Tascam. Telegram, meron din. So in a nutshell, ang Tascam is papainan muna nila kayo. So parang nagpapakain ka lang naghunting ka ba ka ng langgam na pagagmay-gagmay lang ikaw naman tuka. Nag-abot sa dulo, sasabihan ka na, ay, nakalagpas ka na ng 500 pesos. And you know what? They will give you the money for the first few tries. Okay? Kung ako, I wouldn't advise you to do that kasi this is from our intelligence, no? Pero ako, being someone of authority naman to do cybersecurity, I tested it myself. Pero alam ko na yung behavior nito. So, this is me pointing it out, fleshing it out by its very nature. Ibibigay nila yung first 3 until aabot ka sa isang threshold
Normally, mga 500 to 1,000. Pagdating doon, sasabihin na nila, uy, malaki ang kita mo, mabilis. And you know naman na nabigay namin, di ba? Pero para ma-establish natin yung next na mas malaki, magbigay ka muna ng X amount. Create ka ng account with us, I will help you. Send ka muna, 2,000 pesos. Lugi ka na ng 1,000 nun. Huwag nyo na ituloy. Kasi pag tinuloy nyo lang, block kayo kaagad. Hindi nyo na yun mahagilap. And we have cases na nire-report ng nata-scam siya. That falls under this category. And most of the platforms was mentioned by you guys, tama yun. It's usually WhatsApp, si Viber, kasi it's very quick and easy, no, to send messages back and forth. Okay, this is a sample again, screenshot of the task scams that were reported to us. Let's move. That's the end, no? Pero I just wanna remind everyone kasi we mentioned na naman kahapon. In 2024 alone, GCash was able to reduce instances of scams and ATOs by almost 30%. How did that happen? So I will mention the key controls na ginawa ni GCash kasi this is something na you can tell your families and friends. Number one, the introduction of double save. Napanalunan niyo yun. So I expect na alam nito. Dadagdagan ko lang. Si double save, hindi lang siya biometrics. Yung the recognition through your thumbprint, hindi lang din siya face capture. Meron siyang pangatlong elemento and this is the one that's groundbreaking. Ang tawag dito is liveliness check. Na-mention ko to if you listen nung talk ko kahapon. The liveliness check is incorporated in the double safe mechanism to really establish na buhay ka, you are a legitimate person. Kasi may mga AI na din tayong kalaban ngayon. Matalino ang mga fraudster. Pwede naman nilang i-AI yung picture nila. At kung static picture lang yan, approve ka, lusot ka kay GCash. Hindi mangyayari yan. Kasi meron kaming liveliness check. Pinapablink namin kayo, look to the left, look to the right, look down, look up. So, hindi nyo siya maloloko. At the same time, we're working with cyber forensics to really establish even the movement, the slightest movement, twitching of your eyes, nakaka-capture namin yun. So, very safe si GCash because of double safe. Next, we also introduced yung one device, one account. Na-mention ko din to eh. In the past, pwede tayong magsaksak ng SIM. Multiple devices, isang SIM lang. Ang problema kasi dito, nasa scam ka. Kasi pwede naman kunin yung SIM mo saksak ko sa akin, sa phone ko, tapos access ko yung GCash mo, lipat ko na sa kabilang, kunyari lang, kasama ko na scammer din, kuha na. But that's not going to be the case anymore. So it's only one registered device attached to an account. So kung si Jack Jones na number ko, very specific number ko 09 ... Meron niyang naka-attach na isang phone. Kaya kung naranasan ng iba dito, no, when you register your account for the first time, you will undergo a linking process. Ililink namin yung device mo, hihingan ka namin ng device details, ano yung serial number ng phone mo. Oo, kapag nagpalit ka naman, you will ask for a relinking. Papalitan namin siya. Kasi it's really just one device registered, one account. The third one is, I also want to put it out there na we have been very, very busy and active in working with local officials. Sila PNP, we're doing awareness and educational programs with them. We're establishing points of contacts within these groups. No, we're working with NBI as well through CICC to strategize yung reports that they're getting on scams, account takeovers. So GCash can also synthesize that over at our end. And GCash is also actively involved in the talks on the lawmaking side. Ganun ka active si GCash in pushing for security talaga. And I mentioned this one particular law kahapon si AFASA, Anti-Financial Account Scamming Act.
AFASA stipulates that scam, and this further pins down the fact na scam and fraud is a crime. I want to say it out there, it's illegal. It is not just it is not just a disappointment, kasi baka isipin natin, ay, na-disappoint ako, scammer siya. No, it is illegal. And it is something that can put you behind bars. That is being pushed further in by AFASA law. And marami pang changes si AFASA, but what we're saying here is the government, through the financial institutions mandated by DSPs, doing something about making sure na our customers are safe. So, mga ito mga higala, no? Ang mga higala, Media Cybersecurity 101, mga higala ni Sir Jack Jones Pacheco, mga higala, no? So, mga ito, no? Cybersecurity and Fraud Management to siya, mga higala, no? So, mga na, mga higala, since sharing is caring, mga higala, no? Ako nag-share dito sa inyo, kahanginan, mga higala, sa tuang events, sa tuang live streams, sa itong Facebook page na Radyo Pilipinas Davao, mga higala, no? Aron nga mas kanta, no? Well, gusto na ko, mga higala, no? Kay yun although balik-balik, gusto na ko ibalik-balik niyo sa inyo, mga higala, no? Para mutatak gid siya, no? Okay, usay mga kung kaisa lang kaduha dili kay mo makalimot dayon ta. So mas nindot mong gunang ibalik-balik nato ni siya, mga higala, para makakwanta na makatuon. And since it's Christmas Day, mga higala, dagdag na itong mga punod gamay pag-relax, mga higala, sa mga issue sa babanda ang nasa itong palibot, mga higala, no? Basta ako nang tanong malipayon lang ta karong Pasko, mga higala. So asa naman karon mga tao nabasamal, no? Nabasamal karon mga tao karon, no? Bitaw Anyway, sa ko mga ninong ug ninang diha, send naman GCash dyan. Mga appointed ninong ug ninang nako. Ako na nag-appoint, dili ako mamagpapa. No, kaya ako mga ninong ug ninang retired na, dapat ako na muhatag sila, ha. No? Pero abot, asa man to sila. Ito mga higala, patay kong oras, mga higala, sa ngalan sa Buk Pwersa, sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala, ko na kauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sa daghang salamat, o maayong Pasko kanatong tanan!